Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. So, over the weekend po, pumunta ako ng Thailand para sumali sa ASEAN Esports Chess Cup at dito nakalaban po natin si Super GM Magnus Carlsen. So dito po, white tayo, black si Magnus, and unang-una nyo pong titignan yung rating ni Magnus dito, ang FIDE rating niya is 2869 sa Rapid. Ako po is 2346. So ang gap po namin is 500 rating points gap, medyo nakakasindak. Pero punta tayo sa ating game, tingnan po natin ano ang nangyari. So ito po nag-start with knight f3, knight f6, g3, and then si Magnus ay nag b6. Ayan, so tayo syempre yung usual opening lang natin na bishop g2, bishop b7, castling, and then nag g6 si Magnus. So ito po, masaya ako nakita ko itong move na ito kasi alam niyo naman, yung mga games po na naipapakita ko sa inyo palagi pong double fianchetto. So itong opening na pinasok namin, tira ko po ito mapa puti, mapa itim. So medyo alam ko yung pasikot-sikot. Ayan, so nag c4, bishop g7, double fianchetto siya, tayo rin double fianchetto. So nag-castling lang si Magnus. Take note pala, pag dito, pagka nag knight e4 kasi dyan, although mukhang open, palagi ako merong d4. Ayan, tapos magno-normal development lang ulit tayo. So ang ginawa ni Magnus is nag-castling, bishop b2, e6. So ito, position na po ito, natira ko na ito as black, lahat po ng pawn moves. Ayan, so natira ko na yung d6, even c6 naitira ko na, c5 naitira ko na, d5 naitira ko na. Yung e6, ito po, notorious sa akin yan, kasi hindi pa po ako pinapanalo niyan. Although hindi naman niya ako pinapatalo, yung e6 move, hindi lang ako nananalo dyan, palagi pong tabla. Yan, so itong e6 na yan, notorious sa akin yan. So nag knight c3 ako, nag knight a6 si Magnus, and then rook c1. So sa unang tingin po, medyo weird, hindi ako nagd-d4, siya rin hindi nagd-d5. Kasi ang gusto ko dyan, open po itong bishop para pang neutralize yan eh. Tapos si Magnus din, gusto niya rin, open yung bishop niya pang neutralize. So parehas kaming nag-aantayan sinong unang magd-d4 or magd-d5. So nag queen e7, and kung titingnan natin, para naubusan na ako ng good waiting moves, no, para hindi ko itira pa itong d4. So naisip ko, pwede pa e3. Ayan, kinopya ko lang yung technique ni Magnus. So nag d5 siya, capture, capture, and ngayon po since na-block na yung bishop na ito, pwede ko na rin i-block yung bishop ko, no, para same na kami, wala na yung neutralizing power. Hindi ko naman siya pwedeng iwan dyan kasi siya naman ang ko-control ng center. Gusto ko lumaban din. So nag d4 tayo, rook fd8, and rook e1. Ayan. So bakit po tayo nag rook e1? Gusto ko kasing mag queen e2 talaga. Queen e2. Kaso naiinis ako dito sa may idea siyang knight b4 tapos bishop a6. Baka ma-skewer tayo dito. So yan po, iniiwasan ko na. Pagka-skewer dyan, pwedeng pumasok pa yung knight. Talagang maraming tempo po na magaganap. So rook e1 tayo, iniwas ko na muna dyan. And then pagka c5, knight e5. So pinasok ko na dito. And then pagka knight e4, queen e2. Ayan, so nagawa na natin yung plano natin without yung problem na baka ma-skewer yung rook. So nag knight c7 si Magnus. And dito po, nag knight d3 tayo. So ayan, so mapapansin nyo, medyo makakain po itong pawn sa d4, pero yan inaabangan ko na po yan kasi kung titignan nyo, lahat po ng pyesa natin naka-ready na sa pagsabog ng center kasi nasa gitna na lahat ng pyesa natin. Pag kinain niya yan dyan, and then capture dito, blunder po yan with knight takes d5. So ang dami pong tatama, ma-open yung rook and ma-open yung bishop. Ma-activate po lahat ng pyesa eh. So pag kumain siya dito, pinakasimple is bishop d4, under attack yung knight, so mapipin dyan, open dito, of course hindi niya po gagawin yan. Ayan, so ibalik natin, ang ginawa niya is nag knight e6 siya.
para under fire itong D4 pawn. And actually pinagdadasal ko during the game, sana wag niya po itong ititira kasi yan na po yung ine-expect kong gagawin niya. Ang nakita kong analysis diyan, mauubos po lahat ng piyesa. No, so halimbawa, kainin ko lang itong knight sa e4, yung simpleng move lang. So kakain siya, tapos kakain dito, magkakaubusan ng piyesa eh. And gusto ko po dito is i-try ko i-press pa si Magnus. Kailangan ko po kasing manalo para makapasok sa next stage nung tournament. Eh kaso nag-knight e6 siya. Na-force na akong ipalit po yung mga pyesa. Kung hindi, kakainin niya itong pawn ko sa d4 with tempo. Yun po yung masakit eh. Tempohan ka nung knight. Under attack ito. Tapos syempre, sunod-sunod na yung mangyayari dyan, no? So, ang ginawa ko, knight takes d5, na force na po tayo, makipagpalitan, exchanges of pieces. Ayan, so bishop d5, and then kumain. So, kumain siya dito, kain, and ayun na nga, expected ko na ito, mauubos ang pyesa. So, pagka-capture dito, capture, force ulit kumain, bishop takes d3, and dito napapansin ko po, parang naubos man yung pyesa, ako ang kukuha ng advantage kasi yung bishop ko ang lakas dito sa h6. Ay, ang lakas dito. Tapos yung rook ko dalawa na nasa open file. And kailangan niya mag-ingat. Pag ito po nakapasok sa e7, maiipit siya. Kaya nag-rook d7 siya. And ngayon rook e3. Para under fire itong bishop, meron tayong pin ideas. And meron pa tayong battery sabay back rank checkmate. Yan po yung mga idea niyan. So nag f6 si Magnus. And ngayon, ito na po yung target, ito yung weakness. So, nag-rook c6 tayo, king f7, rook e6. Sabi ko, parang itong si Magnus ngayon, parang wala sa kondisyon talaga, no? Kung mapapansin nyo po, yung inanalyze na sa Norway Chess, palagi siyang natatalo. Ngayon, wala siya sa kondisyon kasi, sabi ko, pa king f7, meron ako rook e6. Checking ko dito, babalik na naman siya, waste of tempo na naman siya. Although dito po, merong engine move with the bishop f5, ipapakain lang itong pawn. Tapos, meron siyang counterplay with the rook d1 tapos fork sa c6. Yan po, hindi ko, hindi ko yan parang expected. Kasi, of course, hindi siya magpapakain ng pawn dyan. So, ang ginawa ni Magnus, nag-f5 lang siya. Ayan, so pagka f5, chinek ko siya, and balik siya doon bigla. With the king g8. Only move niya po yan. Hindi siya kasi pwede dito. Pag dyan siya pumunta, syempre, may skewer yung rook. So, balik siya sa g8. And dito, makikita yung time. 5 minutes si Magnus. Ako po, last 2 minutes. Pero nararamdaman ko, medyo lumalamang ako dito. Ayan. Kasi ako po yung nakauna with the bishop. Ako nakauna with the rook. Ginawa ko is rook d6. Palitan muna. And then pagka bishop b5, ito na po yung critical position ng aming laro. Nag a4 kasi ako eh. And then dito na wala na po lahat ng advantage kasi ito po ay isang parang error. No, ang dapat kong itinira is rook f6. And nakita ko na po yan during the game. Kasi matatay down po yung rook niya dito sa a8 hanggang 8 rank na lang, hindi po pwedeng umalis dyan kasi mamamate. And of course, ang only way niya dyan para ma-stop yan is maipunta yung bishop sa f7 and yan po mahirap gawin kasi hindi nga siya pwede mag-bishop e8 kasi merong checkmate. So, ang rerouting niya dyan is napakalayo. Ang nakita ko pong reroute niya during the game, no, pag ganito. Ayan, pero yun pala, makakuha ko ng advantage yan with king moves lang. Ayan, oh. Sabi po ng engine, iki-king move ko lang ng iki-king move hanggang makapasok dito and meron tayong slight advantage. So, pwedeng mag-rook d6 tapos ipasok itong king. Take note, itong king and bishop stuck kasi. So, meron po yung advantage. Pag si Magnus ang nagtuloy ng puti, definitely, mananalo na po yan. Pag si Magnus ang dumipensa sa black,
lamang pa rin po sa tabla kasi magaling siya sa mga endgame na ganyan, no? Although, ang nakikita kong plano dito is pwede mag H4, H5, i-pressure to, tas kakainin to. Slight advantage for white. Sana. Kaso ang ginawa ko po is A4. Ito yung error. Kasi bishop E8, parang natulungan ko lang siya, no? Yung plano makapuntang F7, tapos under attack ito. So, nang bishop G5 ako, kung gusto ko sana, pasok yung rook dito, tapos yung bishop doon. Kaso pa, king F7, rook F6 check, king G7, rook E6, and ayun po, napansin ko pa bishop F7, meron na pala siyang counter. So yung A4 na yon, imbis na nandito yung pawn para depensado, unang-una naging helping na sa pag-ikot ng bishop, ngayon nabitin patuloy yung B3 pawn. So dito alam ko wala na po tayong advantage. So pag rook E7, king F8, B4 para umiwas sa kain, H6, bishop F6, and then paka A5, B5, nag-rook E8 si Magnus. Gusto ko sana pilitin pa, buti na nakita ko merong check tapos fork. Ayan o, sabi ko pilitin ko pa to. Kasi must win situation eh. Kaso merong check and fork, so hindi na po siya pwedeng pilitin. Kasi pagka umiwas ka, halimbawa nag-rook D7 lang, siya pa po ang mauuna sa pagkain ng pawn. So, syempre, pagka nauna siya sa pagkain ng pawn, una siya magpo-push. So, malulugi po tayo doon. Kaya dito, sabi ko, mission abort na. Hindi na natin pwedeng talunin si Magnus dito. Kinain ko na po. Ayan. So, kain, and bishop D4. So, ayan po ang naging game natin na sa opposite colored bishops endgame. Ayan. So, dito, nagtabla na po kami ni Magnus. So, mapapansin nyo, ang bilis niyang mag-calculate. Meron pa siyang 4 minutes. Ako nasa 43 seconds na lang. Although dito po, madali na po itong itabla, no? Kasi hindi naman na itong ma-time attack. Kasi palagi pong i-pre-move ko na lang. Pag nakita kong i-time attack niya ako, ihaharang ko lang yung bishop dito, tapos pre-move ko lang ng ganun. Mabilis na po yun itabla. So, ayan po ang ating game. Nakatabla po tayo kay Magnus Carlsen. Although, medyo bittersweet kasi yung tabla not enough para makapasok sa next stage. Kasi kung napanood nyo po, na-pork tayo ni Grandmaster Jose. Ayan, si Jose Manalo, na-pork tayo. I-analyze ko rin po yung game na yan. So kung meron po kayong mga comments, paano improve yung ating channel, o kaya yung comments nyo, pwede po natin baguhin yung quote of the day natin. Pag natuwa ako sa mga quote nyo, yan po yung ilalagay ko dyan sa ating screen. And yan lang po. So iniba ko na ng konti yung format ng ating screen. Kung meron po kayong gustong idagdag, sabihin nyo lang. Ayan. So yan po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.